Mga kababalaghan at katatakutan, handa na ba kayong sumama sa akin sa isang bagong paglalakbay sa dilim? Ako si Baltasar, ang inyong gabay sa mga nakakapangilabot na kwento dito sa Creepy Pinoy Stories. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating mga nakakatindig balahibong mga salaysay. Kung ikaw ay bago sa ating munting kampo ng katatakutan, huwag kang mag-atubiling pindutin ang subscribe at i-ring ang bell para lagi kang una sa mga sariwang kwentong Pilipino na hatid namin sa bawat upload. Sumali sa ating lumalagong komunidad ng mga mahihilig sa mga kwentong nakakakilabot at nakakagimbal. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-iwan ng komento ng inyong mga reaksyon at mga kwentong nais niyong ibahagi. Ngayon, ihahandog ko ang kwentong kadiliman sa kalunsuran kung saan ang ating bida na si Adrian ay nakulong sa kanyang kwarto sa isang mataas na gusali sa puso ng Makati. Isang nilalang na may mga matang nagniningning sa kadiliman ang nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na takot. Walang signal, walang tulong na darating, mag-isa siyang haharap sa mga kakaibang pangyayaring tila nagbabadya ng isang malagim na kapalaran. Ano ang misteryo sa likod ng anting-anting na may larawan ng aso? At paano ito nakaugnay sa bangkay na natagpuan sa kanyang kapitbahay? Mga kaibigan, ihanda ang inyong mga sarili sa isang gabi ng kaguluhan, pagtuklas at pagharap sa isang nakakakilabot na katotohanan. Samahan ninyo ako at ating alamin kung paano haharapin ni Adrian ang kadilimang bumabalot sa kanyang mundo. Huwag kayong aalis dahil ang kwento ng lagim ay magsisimula na. Sa gitna ng ingay at abala ng siyudad ng Makati, ang katahimikan sa loob ng isang modernong kondominium ay biglang napunit ng isang kakaibang pangyayari. Si Adrian, isang batang profesional, ay tahimik na nagtatrabaho sa kanyang laptop nang bigla na lang hindi gumana ang pinto ng kanyang kwarto sa ika-4 na palapag. Ang kanyang mga daliri na kanina lamang ay mabilis na tumitipa sa keyboard ay ngayon ay pilit na binubuksan ng pinto ngunit walang tagumpay. Hindi maipaliwanag ni Adrian kung bakit tila may hindi nakikitang puwersa na humahadlang sa kanyang paglabas. Sa kanyang pagdungaw sa butas ng pinto, isang nilalang na may mga matang nagniningning sa kadiliman ang kanyang nasilayan. Ang balat nito ay tila lumot sa lumang pader at ang pagkakatitig nito ay nagdulot ng matinding takot kay Adrian na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang tangkain niyang humingi ng tulong gamit ang kanyang cellphone, laking gulat niya nang walang signal. Ang kanyang dibdib ay puno ng takot at ang bawat tibok ng puso ay tila tambol na nagpapahayag ng kanyang pagkabalisa. Habang nag-iikot siya sa loob ng kanyang kwarto, napansin niya ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga gamit na dati ay bago at moderno, ngayon ay nagmumukhang luma at inabandona, at ang hangin ay tila nagyayelo na nagpapahiwatig ng isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Sa gitna ng kanyang pagkakulong, bumagsak si Adrian sa sahig. Ang lamig ng tiles ay tumatagos sa kanyang balat. Sinimulan niyang alalahanin kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Isang araw, habang naglalabas siya sa isang self-service laundry shop malapit sa kanyang tirahan, napansin niya ang isang anting-anting na may larawan ng aso na nakapaloob sa isang lumang medalyon na naiwan sa isa sa mga washing machine. Ang anting-anting na iyon ay tila nagdala ng kakaibang aura sa paligid. Nang tanungin ni Adrian ang mga parokyano at ang may-ari ng labahan tungkol sa anting-anting, walang makapagbigay linaw sa pinagmulan nito.
Ang misteryo ay lalong lumalim nang malaman niyang sira ang mga CCTV camera sa lugar noong araw na iyon. Walang bakas, walang paliwanag, at walang sino man ang tila nakakaalam kung saan ito nanggaling. Ang pagkakadiskubre sa anting-anting ay tila nagbukas ng isang kabanata sa buhay ni Adrian na hindi niya inaasahan at ngayon ay nagbabadya ng isang mas malalim na kasamaan na nagtatago sa mga anino ng kanyang tahanan. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at ang bawat sagot ay tila nagdadala ng mas maraming panganib. Habang ang dilim ay lalong bumabalot sa kanyang kwarto, isang bagong takot ang nagbabadya sa kanyang puso. Ano ang lihim na dala ng anting-anting at paano ito nakaugnay sa kanyang kasalukuyang kalagayan? Ang mga sagot ay naghihintay lamang na matuklasan, ngunit may isang bagay na sigurado, ang kadiliman ay hindi lamang sa labas nagtatago, kundi maging sa loob ng kanyang tahanan. Sa isang tahimik na hapon, habang nagpapahinga si Adrian sa loob ng kanyang munting tirahan sa kondominium, ang katahimikan ay biglang napunit ng mga sigaw at ingay mula sa labas. Tila may kaguluhan na hindi pangkaraniwan. Agad siyang tumayo at sumilip sa bintana at doon niya nasaksihan ang mga pulis at ilang kapitbahay na nagkukumpulan sa labas ng unit ni Kuya Jun, isang kapitbahay na kilala sa kanyang kabaitan. Ang mga mukha ng mga tao ay bakas ang pagkabahala at takot, habang ang mga pulis ay abala sa pagtatala ng mga pangyayari. Nakadama si Adrian ng kakaibang kurot sa kanyang puso nang makita niyang buhat ng mga pulis ang isang higaan na may nakabalot na katawan. Hindi maikakaila, bangkay ito. Sa pag-usisa niya sa mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay, nalaman niyang ang aso na nakalagay sa anting-anting na kanyang natagpuan ay pag-aari pala ni Miss Leia na nakatira lamang sa kabilang unit. Ang pagkakadiskubre sa bangkay ni Kuya Jun at ang koneksyon nito sa anting-anting ay nagdulot ng isang malalim na pangamba kay Adrian. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng anting-anting na ito? At bakit tila ito ang sentro ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari? Ang gabing iyon, hindi mapakali si Adrian. Ang katahimikan sa unit ni Sir Robert na dati niyang nakasagutan ay tila mas nakakabihinging kaysa sa karaniwan. Sa ilalim ng dilim ng kanyang kwarto, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at alaala. Ang pagtatalo nila ni Sir Robert, ang pagkakatuklas sa anting-anting at ang misteryosong kamatayan ni Kuya Jun ay tila mga piraso ng puzzle na hindi niya mabuo-buo. Habang nagmumuni-muni, napansin ni Adrian ang mga kakaibang pagbabago sa pasilyo ng gusali. Ang mga pader ay tila nagbaluktot at nagpapakita ng mga anino na hindi maipaliwanag. Ang mga aninong ito ay tila may sariling buhay, gumagalaw at sumasayaw sa kadiliman. Ang takot at pagkalito ay mabilis na kumalat sa kanyang katawan at nagsimula siyang magtaka kung ang mga pangyayaring ito ba ay may kinalaman sa anting-anting na kanyang natagpuan. Ano ang lihim na dala ng mga aninong ito at paano ito nakaugnay sa kanyang kasalukuyang kalagayan? Sa bawat anino na kumikilos sa dilim, isang bagong takot ang sumisibol sa puso ni Adrian. Ang mga susunod na kabanata ay tiyak na magdadala ng mas marami pang misteryo at lagim, habang siya ay lalong nalulubog sa kanyang sariling bangungot. Ano ang naghihintay kay Adrian sa madilim na kailaliman ng kanyang kinasasadlakang gusali? Nagkubli si Adrian sa dilim ng kanyang kwarto. Ang bawat hininga ay pinipigil sa takot na baka marinig ng nilalang na naglalakad sa pasilyo.
Ang mga yabag nito'y mabigat at puno ng pagbabanta. Nakabalabal ito at ang mukha, kung mukha nga ito, ay puno ng static, parang sira-sirang telebisyon. Sa paghahanap ng ligtas na lugar, natagpuan ni Adrian ang isang lumang cabinet at sa kanyang pagtatago, isang hindi inaasahang lihim ang kanyang nadiskubre. Sa pagpindot niya sa isang bahagi nito, gumalaw ang likurang pader ng cabinet at bumukas ang isang nakatagong pinto. Ano to? Bulong ni Adrian sa sarili habang dahan-dahang pumapasok sa lihim na daanan. Ang pinto ay nagdala sa kanya sa unit ni Sir Robert, ngunit hindi na ito ang lugar na kanyang naaalala. Ang mga kasangkapan ay nagkalat, tila hinagis ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang mga dingding ay kinalatan ng mga simbolong hindi niya maintindihan at ang hangin ay puno ng isang nakakakilabot na lamig na tila nagmumula sa bangungot. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang bumalot sa isip ni Adrian. Ano ang nangyari kay Sir Robert? Ang pagtuklas ni Adrian sa lihim na daanan ay nagbukas ng bagong kabanata ng takot. Ngayon, kinakailangan niyang harapin ang mas malalim na misteryo ng kadiliman na bumabalot sa kanyang tahanan. Nang maglakas loob siyang bumalik sa kanyang kwarto, isang tuyot na tanawin ang sumalubong sa kanya sa labas ng bintana. Ang Makati na dati niyang kilala ay tila naglaho at sa lugar nito ay isang lupain na tigang at walang buhay. Sa ilalim ng kanyang kama, natagpuan ni Adrian ang isang tala-arawan na naglalaman ng mga detalye tungkol sa ang tagapagdala ng kadiliman at ang ritual na tila ugat ng lahat ng kasamaan. Kailangan kong malaman ang totoo, ani Adrian, habang binubuklat ang mga pahina ng tala-arawan na puno ng mga sulat kamay na tila nagmamadali at takot. Sa paghahanap ng kasagutan, nagpasya siyang imbestigahan ang kwarto ni Kuya Jun. Doon niya natuklasan ang mga libro at dokumento na puno ng mga teorya at ritual mula sa ibang daigdig, mga pahiwatig na nagpapaliwanag sa mga kakaibang pangyayari sa gusali. Sa paghahanda ng mga Molotov cocktail mula sa mga bote ng alak at piraso ng tela, hinarap ni Adrian ang nagbago ng anyong si Sir Robert at ang iba pang mga entidad na nagtatago sa dilim. Ang bawat hakbang ay puno ng panganib, ngunit determinado siyang tapusin ang bangungot na ito. Ang bawat palapag na kanyang binabaan ay lalong nagiging madilim at masukal. Sa basement at sub-basement, nasaksihan niya ang kabuuang lagim ng ang tagapagdala ng kadiliman at ang mga apektadong residente na tila mga anino na lang ng kanilang dating sarili. Sa isang desesperadong pagtatangka na makatakas, natagpuan ni Adrian ang isang lagusan sa sub-basement. Dito niya naramdaman ang huling bugso ng hangin mula sa kadiliman at sa wakas nakalabas siya sa tunay na mundo. Ngunit ang kondominium na kanyang tahanan ay wala na, naglaho na parang bula. Habang nakatayo siya sa gitna ng kung saan, kinaharap ni Adrian ang mga kahihinatnan ng isang realidad na binago ng mga pangyayaring mula sa ibang daigdig. Sa kanyang mga mata ay makikita ang tanong, ano na ang mangyayari ngayon? Mga ka-creepy Pinoy, ang kwentong ito ay paalala na ang mga bagay na hindi natin nauunawaan ay maaaring magdala ng lagim sa ating buhay. Salamat sa pakikinig mga kaibigan.
Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kwentong magpapabilis ng tibok ng inyong puso. Sumama sa ating komunidad at maging bahagi ng ating nakakakilabot na paglalakbay. Hanggang sa muli, mga ka-creepy Pinoy, at tandaan, sa susunod na upload may bago na namang kadiliman na maghihintay para sa atin. Mag-ingat ka, baka ikaw na ang susunod.